Isang normal na umaga mula sa kanto ng isang abalang kalsada na puno ng iba't ibang kwento at mukha ng buhay. Maririnig ang busina at ugong ng mga nagdadaang sasakyan na may kanya-kanyang direksyon na nagmula kung saan pang panig. Pangunahing tauhan ay ang mga estudyante na naka-uniforme pampasok sa eskwela at maging sa trabaho. Part-timer o multitasker kung tawagin, nag-aaral at nagtatrabaho. Uniforme na bahagi na ng kanilang pagkatao at pagkakakilanlan. Yung iba ay malinis at yung iba naman ay lukot-lukot na waring di nakilala ang plansya, ika nga. Labit-labit ang kwaderno at baon pagpasok ang kanilang mumunting mga pangarap para sa sarili, malaking pangarap para sa pamilya. Ito si Jeneline, isang kaibigan at masipag na estudyante. Pero pagtungtong niya sa kanilang tahanan, anong klaseng mundo kaya ang kanyang ginagalawan? Halos kalahating oras at mahigit ang aming nilakbay para marating ang lugar nila Ate Jen. Dito sa Sitio Gutna, Barangay Maguyam, Silang Cavite. Nang makarating kami sa kanilang tahanan ay dito ko nasaksihan kung ano ang tunay niyang kalagayan. Higit pa sa kaklaseng palagi kong nakakasalamuha. Ako si Jeneline Absedis, 29 years old from Barangay Maguyam, Silang Cavite. So Ate Jen, para sa interview natin ikaw yung main proponent natin dahil nakaranas kang maging isang working student ay actually working student ka ngayon and nakaranas kang tumigil sa pag-aaral. Kumusta ka bilang isang mag-aaral? Okay naman ako ngayon kasi pangarap talaga makatapos. Kaya talagang nagsusumikap ako makatapos. Okay naman, medyo mahirap. Mahirap pero last year nangyari. Actually, ilang days na lang. Para sa akin, mahirap kasi bilang isang working student, pagod tayo mula umaga, pagising pa lang, gawa ka syempre bilang single mother din ako. Sobrang hirap kasi the whole day, pagod ka sa school and then pag uwi mo, rekta, work ka agad. Kaya yun, tapos minsan nalilipasan pa ng kahit kasi walang gap yung klase namin. So medyo mahirap i-schedule yung time. Ngayon Ate Chen, ano yung dahilan kung bakit ka naging isang working student? Pwede mo bang sabihin? Dahilan kung bakit ako naging working student ay kasi yung mami ko ay na siya, pensioner na siya pero hindi sapat sa amin yung pang-araw-araw na pinapension niya. Kaya ayun, kailangan kong mag-work para din sa baby ko. Siyempre, siya ay nag-aaral na rin. Kaya kailangan talagang maghanap ng pagkakaperahan. Tsaka para din sa, kung tustos ko sa pag-aaral. So, Ate Jen, dako naman tayo sa mga karanasan mo bago ka tumigil sa pag-aaral, no? Ano yung naramdaman mo nung tumigil ka sa pag-aaral? Sobrang sakit para sa akin. Talagang umiiyak ako noong gabi-gabi kasi pangarap ko pa, talaga nung elementary pa lang ako, gusto ko talagang makatapos. Then, yun nga, dahil sabay-sabay yung feeling na nawalan ako ng daddy. Daddy ko kasi sobrang supportive sa akin. Halos, kahit kanino, sinasabi niya na proud siya sa akin, pinagkakalandakan sa mga tao. Tapos nawala siya, parang ang sakit kasi kapag may kailangan ako, ginagawa niya talaga ng paraan. Ngayong wala na siya, parang mag-isa na lang ako. Doon nandiyan naman yung mami ko. Pero ang hirap pa rin talaga. So, major factor pala si pagkawala ni Daddy. So, ganun ba talaga naka-close ni Daddy? Oo, kasi sabi nila kamukha ko daw yung daddy ko. Nung una, in denial pa ako kasi ako yung daddy ko. Pero I think naman na very proud si Daddy kasi tinan mo ngayon, parang last day na natin. Bakit ka nag-desisyon na magpatuloy sa pag-aaral? O ano yung mga factors na nag-contribute sa'yo para sabihin na, shit, kailangan kong mag-aral ulit? Unang-una, yun nga kasi yung pangarap para sa akin ni Daddy na makatapos ako. Tapos pangalawa, dahil nga single mother ako, gusto ko syempre mabigyan ng magandang buhay yung baby ko. Sunod nun, para rin matupad ko yung pangarap din para sa akin ng mami ko na makapagtapos ako. Gaano kahirap pagsabayin yung pag-aaral pati pagtatrabaho plus yung pagiging single mom mo pa?
Sobrang hirap. Sa kaibigan ko lang, si Joy, sa kanya ko lang lagi sinasabi yung mga problema ko. Tapos, di ba minsan nanghiram din ako sa inyo? Kasi talaga hirap. Yung tipong walang-wala ako, wala akong makapitan. Kaya sobrang thankful ko sa mga kaibigan ko, mga kaklase ko na tumutulong sa akin. Magkano po yung kinikita nyo sa pagtatrabaho? And sapat ba yun para matustusan yung mga kailangan sa pag-aaral ng araw-araw? Paano mo yun nakakaya? Paano mo napagsasabay-sabay yung mga yun? Yung sinasahod mo, depende kasi yun sa, sa number of students mo, sa number of plastic ko. Minsan, 3,000, 4,000, ganun. Pero hindi talaga siya sumasapat. Kasi, sa amin kasi tatlo kami nila, si Mami, ako, tapos si Bibi. Pagkain namin sa araw-araw, ako nung pumagas, pamasahe ko pagkas. Tapos, siyempre, mga invest sa akin. Kaya hindi talaga cash. Naniniwala ka ba na ang kahirapan ay hadlang sa pag-abot ng pangarap? Para sa akin, ang kahirapan, hindi siya hadlang. Parang motivation siya sa atin para pag sumikapan natin, makamit natin yung pangarap natin. Na, ano yung gusto mong iparating sa mga kabataan na may parehong hamon na hinaharap sa'yo? Like, working student din, nakaranas din ng matayan ng mahal sa buhay na major na kinakapitan nila, tapos biglang nawala. And kung may kinakaharap man silang mga balaki ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Ang masasabi ko sa mga working student na kagaya ko, huwag kayong susuko, patuloy lang kayong lumaban. Lagi kayong kumapit kay God. Kasi ako, sa totoo lang, araw-gabi, pinagpe-pray ko talaga na makatapos ako. And then ngayon, ito na. Congratulations in advance, Ate Jet. Now, bakit mahalaga sa'yo na makapagtapos sa pag-aaral sa kabila ng mga hirap na naranasan mo? Para kasi sa akin, pag nakapagtapos ka, ikaw lang yung magtataguyod sa sarili mo. Hindi ka na maitataguyod ng ibang tao para sa'yo eh. Ikaw lang yung magiging daan para mabago yung takbo ng buhay niyo. Kung mahirap ka, syempre magpursige ka para mapunta mo yung magandang buhay. Ngayon, Ate Jen, meron ka bang mga karanasan na nag-aaral ka, medyo na-feel mo or na-discriminate ka or feeling mo minamata ka ng mga kaklase mo kasi parang late ka na, bakit hindi ka natin siya? Wala naman akong naranasan na discrimination. Ang naranasan ko is parang na-motivate ko pa sila kasi parang humahanga sila sa akin na sa kabila ng pag-stop ko, eto pa rin ako, patuloy na lumalaw. Yes, may pagkakataon ba na nahirapan kang makibahagi sa mga kaklase dahil sa age difference? Yun naman hindi. Kasi, katotoo lang, yung marami sa kaklase natin na parang akala nila kaidaran lang nila. Kung hindi ko sinabi yung edad ko, nagugulat. Pag sinabi ko, nagugulat sila. Hala, 29 ka na pala. Yan. Good naman, walang discrimination in your part. Kung may nais kang ibigay na payo o mensahe sa mga kabataan, yung hadilo. Kung meron kayong pagkakataon ng makapag-aral, kung meron na magulang kayo na kayang gusto sa yung pag-aaral niyo, pagputihin niyo yung pag-aaral niyo kasi kagaya ko na nandyan yung magulang ko pero hindi sapat yung pantusto sa pag-aaral ko. Pero ito pa rin ako nagpapatuloy na lumalaban. Kayo, nandyan na yung pera, nandyan yung opportunity. Pagsipagan nyo, galingin nyo para makampanin yung pag-aaral. Ayon sa CHED or Commission on Higher Education, mayroong kaunting pagbaba sa mga dropout students sa mga universities dito sa Pilipinas. Mula sa 40.98% nung natapos ang pandemya ay naging 35.15% ngayong academic year. Ang naging rate ng dropout students sa mga universities. Bumaba ng kaunti pero kung tutuusin, ito ay mataas na porsyento pa rin. Ayon din sa ulat ng CHED, nasa 216,000 na estudyante sa kolehiyo ang nagtatrabaho habang nag-aaral. Nasa 8% iyon ng mga nasa kolehiyo. Ito ay rate noong Disyembre 2023. Pangunahing dahilan ng mga estudyante kung bakit sila ay nagtatrabaho habang nag-aaral ay financial limitations. Kulang na kulang ang perang pangtustos sa pang-araw-araw at pagkatapos dadagdag pa yung sa eskwelahan.
Pangalawa, rising inflation. Hindi lahat ng schools, lalo na kung hindi university, ay libre. Kaya marami ang napipilitan na isabay ang pag-aaral sa pagtatrabaho. Pangatlo, financial aid and scholarship. Maraming estudyante na gustong mag-aral ang hindi pumapasa sa mga scholarship, kaya napipilitan sila magtrabaho habang nag-aaral. Kailangan nating ng mga institusyong pangmataas na edukasyon para sa ating kabataan upang malinang ang kanilang mga kakayahang mag-analisa at makakuha ng bagong kaalaman na magagamit nila sa tunay na buhay anuman ang larangang kanilang pipiliin. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan, iyan ang wika ng nakararami, ngunit kung ang ating kabataan ay hindi nakapagpatuloy sa pag-aaral dahil sa mga suliraning pinansyal, hindi ba dapat manghimasok ang Estado at gawing posible para sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at mangarap sa mas magandang kinabukasan? Sa dami ng hamon mo sa buhay, matatapos ka na at ilang days na lang na anong feeling makapagtapos ng pag-aaral? Sobrang saya. Kasi parang noon lang, first year pa lang ulit ako. Na parang umpisa ulit ako sa umpisa. Tapos, ayun, eto na ako ngayon pag-graduate. Congratulations. Thank you so much. Thank you. At lang nga ba talaga ang kahirapan sa pag-aaral? At kung sinasabing ang edukasyon ang susi upang makamit ang magandang kinabukasan, paano kung ang sitwasyon mismo ang mahal sa'yo? Ano ang kaya mong gawin? Ano ang kaya mong sakripisyo? Sa kabilang banda, dito naman sa payak at tahimik na lugar ng Barangay Bangkal ng Carmona, Cavite ay nakatira si Raymar o mas kilala bilang Bombay. Kagaya ni Jenaline ay sinubukan niyang pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral upang maipaglaban ang pangarap, pero sa kasamgiang palad, tila mailap na umayon sa kanya ang kapalaran. Ang dahilan po kung bakit po ako tumigil sa pag-aaral, una po dito ang problema po namin sa financial, ng aking pamilya. Okay, kung di ka tumigil, anong year ka na sana ngayon? Kung di po ako tumigil ngayon, ang year ko po sana ngayon ay first year college. Meron ka bang mga natatanggap na financial na tulong, pera mula sa gobyerno, ganyan? Sa totoo po, wala po akong natatanggap na galing po sa gobyerno. Kung sino pa po yung hindi kailangan, sila pa po yung nakakatanggap. Kapag nakikita mo ba yung mga kabatch mo na natapos na nila yung pag-aaral nila, ano na-feel mo? Napipil ko syempre, nakakalungkot na sila na-achieve na nila yung gusto nilang pangarap. Ako hindi pa na-achieve yung pangarap. Nakakalungkot lang. May mga bagay ba na nag-convince sa'yo o nag-push sa'yo na, hala, ayoko na mag-aral, kailangan ko na lang hindi ituloy? Meron, like parang mga nasa paligid ko, super parang negative na nila, parang nawala na ka ng lakas ng loob na ipagpatuloy pa yung pag-aaral ko. Okay. Kung hindi hadlang yung kahirapan, ano sana yung iti-take mo? Anong gusto mong maging? Kung hindi hadlang sana yung kahirapan sa pag-aaral ko, ang gusto ko sanang i-take IT student. Kasi, siguro, command pa rin talaga siya sa ngayon, kaya gusto ko siyang i-take. 7. Kung bibigyan ka ng pagkakataon ulit na makapag-aral, tutuloy mo ba? Kung bibigyan talaga ako ng opportunity na makapag-aral ulit, makapag-aral. Okay, number 8. Bakit sa tingin mo mahalaga makapagtapos ng pag-aaral o magtaglay ng edukasyon? Siguro kung bakit mahalaga yung pagtatapos ng pag-aaral, syempre number 1 dyan, may panghahawakan kang diploma, may pagmamalaki ka sa mga tao, saka magagawa mo yung mga gusto mo. Ganun. Si Gabo kasi ay isa lamang sa mga libo-libong estudyante na tumigil sa pag-aaral sa kasagsagan ng pandemya. Morning po, Ma'am Joy. Hello. May series of questions po kami regarding sa rate ng dropouts or mga reasons behind ng working students. And patuloy pa rin nila pag-aaral despite their circumstances. Ano ang iyong paningin o sa tingin ng mga pangunahing dahilan kung bakit maraming estudyante ang nagtatrabaho sa pag-aaral? First, pension. So syempre, para makasurvive, para makapagpatapos na ma-fulfill nila ang dreams nila, nag-working students sila. Number 1, poverty, di ba? So, next is, mga issue. So, yun na yun eh. Yun na yung pinaka-main di ba? Siya na siya.
So, if not poverty po, boil down po lagi sa financial Yes, issues po. yun naman tayo. Kasi I think wala naman siguro yung student na gusto na mag-work na siya, tapos mag-fail siya, tapos mahirap. So, hindi po, same thing po, in-reason. Hindi po, so financial. Financial. Ano po ang mga epekto ng pagiging working student sa kanilang academic performance? Okay. So, medyo malaki. Malaki. Kasi, number one is mapabayaan yung actually, hindi naman siguro lahat. Natin pwede yung generalize. Kaya, mas malaki ang percentage ng papabayaan studies. Kasi, foreign sila, work and studies. Tapos yung schedule nila, nahihirapan sila i-balance yung schedule. Kasi, syempre, hindi rin sila pwede mag-give up sa work kasi ngayon ilang may hindi rin sila pwede magpamaya lalo na kung hindi na sila meron tayong remaining days. So, Okay, so despite their yung schedule nila sa working studies, it varies talaga po pero kailangan nilang mag-perform. Opo. So, and sa faculty na rin. Major factor po. Major. Ano po yung mga papel ng mga guro sa pagtulong sa pagpapanatili ng retention rate ng mga workers? So, malaki rin ang role ng kasi sila nag-motivate sa mga bata. Kasi, ang feeling ko dyan, pagiging properly motivated ng bata, tapos sila wala pa sa schedule mo mag-balance, i-give up yun. Mas malaki yung possibility mag-give up. So, as a teacher, dapat yung alagaan, may tingnan din natin sila. Medyo may gumaluwag tayo, mga konti consideration. Kasi kung hihigpit tayo, hihirapan kasi bababa ang message ko. So, yung mga teachers dapat po mas considerate sila as ever, especially kung working students. Especially, kaya nga sabi ko sa mga faculty, sana alamin nyo kasi yung mga working students. And, maximum tolerance. Ilagay ko sa kanila. Maximum tolerance. Okay po, yun. Fifth question po natin. Anong mga adaptasyon o adaptation sa pagtuturo na maaari natin gamitin bilang faculty pang matulungan ng mga working students sa class? Okay. So, rolling submission, number one. So, kung bibigay ka ng isang project sa OTP, for sure na yung time, hindi ganun ka-click to finish yung task mo. Then, kasi hindi maaari. Doon ako sa practice ko doon ako sa ulo. Mataba panalisa. Tapos nandito ako before panalisa. At least, first day kong project, first day ng school year, and then yung semester, yung time siya to finish. Hindi ngayon mo, ilang araw lang. Tapos sila. So, matatalimutan So, kaya naman, highly natanggap mo sa wala kang date. Pinaka-date mo lang is the time. Mas convenient sa kanya. Which is true naman po. And then, hanggat maaari sana provide yung mga materials. Kasi, hindi naman lahat nakasunod. Diba? Tapos may mga time meeting. Ang last question po natin, ma'am. Ano ang mga polisiya o program na maaaring natin ipatapag sa ating paaralan upang supportan ng mga working students at mapababa ang dropout rates po sa ating school institution? Kasi kung paano sa mga school, mahirap ang pag-implement sila sa mga region, sa so kung paano sila ngayon, kaya ko sa Ano po sa tingin? ang policy sila. Pwede natin. May meeting kami, sinasabi ko na please, rolling sa action, maximum tolerance, sila malike ng person. And kung bawat deadline na, sige pa rin. Bawat na nag-submission namin ng grade, kung kami pa rin natin, maaari. And then, yung mga medyo alanganin na student, alam naman natin yan, posible na alam mo kung sabi na. And be sure, alam ng mga bata na 4 ka, 3 ka, kasi pag kumalaman, alam sila nagugulat, diba? Makakapagsabi pa, and then bago matapos sa semester, alam ng bata ng mga kulang niya. Yun na, pag-alisa ng department yun. Yun lang kasi kaya yung course institution. So,
As of today, ng mga fathers, I'm sure naman na-experience yun yung mga gano'n sa mga bakit ginagawa ba nila. Ako naman, for sure. So yun po, generally, sa mga working students, faculties, must to be considerate na sila kasi we don't know where they're coming from. And for sure, meron yung stories behind yung Kaya circumstance. sabi sa kanila, wala naman siguro ng student na gusto nag-work. Kasi hirap ito. So, ang magagawa lang namin is so, yung hanggang dulo na, di ba, bigyan mo pa rin chance. Yes. Ito sabi ko nga, dito sa mga klase, ang pagiging teacher, hindi lang sa talino, dapat location sa teach me. Sa bawat estudyanteng patuloy na bumabangon, sa bawat pangarap na patuloy na binubuo, naroon ang pag-asa para baguhin ang ating mga kinabukasan. Ating pakakatandaan na hindi lamang karunungan ang hatid ng edukasyon, kundi pati na rin ang kakayahang baguhin ang ating kapalaran at ang ating. Ako po si Mark Ryan Nicones at ito po ang Edu Komentar.